So sa pa may buntag kanyong tanan. Labi na nito mga naulahi. Atong ebanghelyo. Ang mga tinunan ni Jesus iyang giumol, gitrain niya for 3 years. Unya nagpadala siya sa kanang 72 ka mga tinunan ngadto sa mga kabalangayan nga mag-una kaniya kay siya mosunod dito pag-andam dapit kaniya og dalan pag-andam sa mga tao aron siya pahigayon pag-adto sa pagsangyaw pag-ayo sa masakiton. Ano nato nga kini mga tawhana na after 2 years sa ilang pag-umol ni Jesus kanila nga doon na sila nakatunan. Kunya ang ilang pagkataon nga diha sa isama sila ang Jesus sa iyang kinaiya, sa iyang kinabuhi. These 72 disciples are to represent Jesus in their mission. So, to be witnesses and to announce the good news as disciples, they will represent Christ. So, ato tanawon nga kining doon ay mga paimangno ang Ginoo na matis paimangno ni Jesus sila, they have to travel light so that they would not have heavy baggage along the way. Na walay pitaka, walay sandals, walay kwarta. Simplicity ang simple nga kinabuhi nga ipadala sila. Anong giingon man ni Jesus din nga ayaw pagdala, way sa uban ng ebanghelyo, way sanina, etc. That is stupidity for a modern world. In experience, dito ko pa sa Manila, nakatin ko every retreat o kada mga seminar, mga hasko, pag-adto, bisag minus ang kwarta. At time, namiyad ko sa Manila, atin nining mong seminar, o niya, kaya ako nakuutan ng bitaka dito sa paghunong na, pagkanaog na ako sa terminal, o niya, pagbalik na, pagka-Friday, kay Sabado ako flight, balik din iyon ko, ng kauban niya, pabaylo ako kwarta, kay nakuutan ko sa bitaka, yun ang kauban niya pare nga, wala sa paging kwarta. Ang usa nga medyo tubod-tuburan ay parokya niyon ko nga Brad pabaylo ako kwarta para pamasahe back to Surigao kay uli na nako pakabot dito. Ingon siya paluma-luma kag largag Manila pabalik kag kwarta. I feel insulted. Ang kauban ni ingon niya paluma-luma kag ani sa Manila pabalik kwarta. So what I did, nawag ko dito sa ako finance nga padalhi ko o pamasahe kay di ko makabalik na magkasal ugma. So padala. Mas maay pa itong ako parokyano kay nagpadala kay sa ako kauban ng pare nga insulto ay mga dawat. So biyo kaway kwarta para sa mga tao sa moderno kahimtang kinahanglan duna kay imo kwarta sa pitaka o kay ATM ngay madala aron praktikal na kung makaligid sa kamatis na kay magasto mo sa muna ang yung tanawon nga imagine nga moadto ka sa kalugar unya kay dala o kay kwarta kalisod asa ka magabian kinsa may magpakaon nimo kinsa magpatulog kanimo kung kay kwarta wala kay taro ay kasiguruhan. Anyway, ang gingon ni Jesus na pulong niya sa dihang tao muban mo kanimo. Gingon ang tao sa laing ebanghelyo nga remember foxes have holes but the Son of Man has nowhere to lay his head. Mas maay pa mga milo kay na mga lungag ilang kataguan, kapuy-an pero ang anak sa tao walay katulgan. So ingon na nga kanang simplicity sa imong tinunan nga dili sila musalig sa ilang mga katakos o bahandi nga dala kundi ang ilang pagsalig adto sa Ginoo. Unang iyon, God provides. At one time, recently, I had my kanang vacation going to kanang Surigao and then to Agusan where I was born nga ang paniha nga dako og a certain amount of money for my travel expenses
Unya sakay ko sa bus, nakoy tupad nga usa ka bugoy lihukan. Sige ko kuot ko sa ako likod pitaka, ako sige ka kay basig pagkataon duwa na. Naguna ko kintuhan basig pickpocket ni. Nauna ko nga wa daw. Basta imo naman ako nga ba dili ba saligan. So sige ko gunahuna niya na ang akong concern na engross ko sa pitaka nga naay kwarta nga mo'y pamasahe. Unya, diya sa akong kanang preoccupied diya sa paglantaw sa akong butang, ang butang na ako basig mawala. Muna nga giyon ko nga itawhana mo rin pagkakawatan. Sa diha nga nagbiyahe ko paingon dito sa from Surigao to Butuan, ang ako na puno sa sala kasi kung duda nga tingali kini tawhana kawatan kini pickpocket ni duda ko ako bang to sa taas tingali lain mga punit. For example sa pagbiyahe namo sa Surigao, ang utang ni ang backpack ni Padre Benido wala na kay lain ang nagkuha kay parihara siguro og color o kadako sa backpack. So report niya sa opisina ano na discover na uli ra ang bag. Pero kanang blacklisted ato nga tawana. Kay namunit siya iyang kana sa butang nga dili iya. Sa pagi sa akong biyahe, murag kanang di kalikayan nga sitag duda kay ano man. So we are so engrossed with the things that we have. Niya kwarta, namin na kwarta, wala ka masahe, di ka una-una, ato ka una-una hugaw kayo, si kag duda. So ito ay nakahugaw ka nato. Muna ang Ginoo mingon ayaw pagdala ning ang butang simple ra. Travel light. Ayaw pagdala kay mo na-engross ka na sa una asa itong butang. Ang una ang misyon ang sugo ka ninyo dili ko kanang utang nga iyong dala. Ang sugo nagpaabot. Dito ang misyon sa kaluwasan sa tao, pag-ayos mo sa giton, paghilin sa mga yawa, ikas sa mga tao na saniban, uban pang buhat kanang related to buhat sa kaluwasan. So muna action sa Ginoo nga kini bang sitag nagsalig nato sa kwarta mo nang uban nato nga matuta sa syudad di ko ikaw ra ka ko'y kwarta. So ang atong gisaligan we solely rely on our allowance or pocket money o sa atong kanang expertise diha kita nagsalig. Huwag kita salig sa kaay sa Dios. Huwag kita salig sa iyang providence. Huwag kita salig kaniya nga siya nasugo sa ato pa siya dunay iandam alang kanato. Apan kita nagsalig sa atong katakos, nagsalig sa atong mga unsay dala nga niguro kay ang tao sigurista. Kaya kung sa modern world nga kanang magsugo ni Jesus ayaw pagdala og kwarta ni kanang usang mga sanina extra, that is stupidity, binuang kalukuhan ang sugo ni Jesus. Muna nga ayaw ka mo sa iyong pagpadulong, ayaw ka mo hapit-hapit kaya sa mga Hudiyo sama sa mga Pinoy nga kung suguon ang bata yung suguon o kinsa suguon mo sa balay sa kay pagpalit dito og kana si asin pagpalit dito og bitsin kay samtang na realize niya nga wa day mga kanang lamas o sa diya mga seasoning kunya meanwhile adto siya nakita siya higala sa kasada istorya ay taas ang istorya ng mga Hudiyo ang kani mga Hudiyo god sama sa Pinoy nga masunog na itong minuto nahubas na itong dito sa kaldero nga sabaw wa pa maabot kano ba na paban na nawili sa istorya chismis pa istorya muna nga practical para kang sos nga ayaw mo paglangan unya mingon siya pagdala ka mo kalinaw unya ang iya pa instruction sa simplicity kayang gihatag sa mga tinun-an kanang eat and drink what is offered to you. In our novitiate, we were told, eat what is served. Muna instruction ka na mo, nga ayaw pamili. Umitaw na kauban nga, kanabang dito sa kanang remote areas, mission area, unya, kinagaw ba kay feeling dato man, karang sa kahimtang, abot dito, wag siya mo adjust. Ngita siya pagkaon, order siya mo na kapobre sa amo, nagdawat ka na mo, busa kanang iyang kinaiya mura na babag sa iyang ordinasyon wa siya mo din
for 3 years. Deacon na siya. Kaya naman, tungod kay himilian, kay naan mga tao nga mga emisi, mga missionaries nga di mamili. Kanang kung sa i-kandiha, ibayang, o na imo kaon, kung di kagarahan, ayaw. Basta ay pamili, ayaw i-verbalize nga wag ka gusto sa pagkaon o sa mga ilimnon nga ilang i-offer kanimo. That is simplicity. Unya, muna nga kalinaw o ang pagkayano sa ilang kinaiya, they are to represent our Lord. Dili sila magdala sa ilang kalingon nga agenda, dili sila magdala sa ilang kalingon kinaiya, kinahanglan kining mga tawhana gisugo sa Ginoo nga mahimong tinuod nga mensahero, and by their example nga sila maka-convince sa mga tao nga ila nga walihan. So may atong makita din sa panahon, sa kalibutan, sa atong complicated life. Yung pa nga, life is just simple, but we make it complicated. Muna nga, daghan ang mga problema mudangat sa atong kinabuhi, kay sometimes we spend beyond our means, beyond our income. So ang yung yano, simplicity, ayaw kayong pagdala, kay we are all pilgrims in this world. Pagdala ta, daghay mga bagahe ato dala, di pa ta makasulod sa langit. Dala nato tanan ang ambisyon sa kalibutan ning kamot ta, unya makalimutan sa Ginoo kay we are preoccupied with our ambition sa pagpatuman ini. So kini usa ka leksyon kanato nga ang Ginoo nagsugo sa iyang tinun-an sa kusakayano nga pamaagi kinaiya kasunod kaniya. Palihog manindog alang sa ato pagparehag sa pagtuo.